Patuloy po na dumadami ang nagkaka-interes na mga abogado na tumulong sa prosecution team galing sa Kongreso. Diyan po sa gagawing trial sa Senado sa kaso or impeachment ni Sara Duterte. Kung yung mga gunitan, isang araw nabanggit ko sa inyo na si Atty. Kapunan ay isa sa mga nagbo-volunteer bilang private prosecutor. Ngayon po ay nadadagdagan pa. Hindi pa opisyaling nabubuo ang team prosecutor na mga magagaling na abogado na congressman. Pero ang mga volunteer galing sa pribadong sektor na nagmamalasakit sa ating bansa, naniniwalang merong sapat na basihan at ebidensya laban kay Sara, naghahanap ng katotohanan at katarungan dito sa isyong ito, voluntary silang susuporta at hindi po yan bawal. Katunayan, welcome po sa mga prosecutor ng Kongreso ang mga private lawyer na tutulong sa kanila. Unlimited yan, mga pagtulong na ganyan sa proseso, pagpapalakas ng ebidensya, proseso at daloy ng presentation na gagawin ng mga congressman na abogado o team prosecutor. 11 o 12 yan. Yung private lawyer kasi natutulong na mga dalubhasa o mas malawak ang eksperto sa trial, malaking tulong po yun sa mga congressman. Dahil kasi yung mga congressman na magiging prosecutor, hindi po yan sanay sa mga trial. Kung meron man, baka nakalimutan na nila dahil busy sila sa Congress. Bawal na kasi kumuha ng kliyente bilang private lawyer ang isang congressman. So natigil sila kung 3 taon, 6 na taon. Kaya malaki ang tulong ng private prosecutor, voluntaryong mga abogado na sanay sa trial para sa presentation ng ebidensya. Ayan po yung ating aabangan. Ayaw ko pong pangunahan sila ng mga pangalan. Dahil yung iba nag-volunteer, is-subject pa rin for approval yan, pero welcome po sa Kongreso ang mga abogadong gustong tumulong sa mga prosecutors. Yan ang magandang balita. Magandang laban ito. Labanan ito ng ebidensya at testigo, labanan ng magagaling na abogado, ang impeachment trial na gagawin sa Senado. Kaya kayo mga senator judges, magpakatalino kayo, mag-aral kayo. Nakakaya pag nagtanong kayo na malayo, irrelevant ang mga tanong o kaya hindi nyo alam ang itatanong nyo, kaya kayo. Okay? Paalaala lang. Samantala, sunod na balita, eto na. Buo pa rin daw po ang kumpiyansa at tiwala ng majority ng mga senado o ng senador kaya sa liderato ni Tito Soto na ngayon po ay muling inuuga-uga. Gustong palitan para maisalba si Sara Duterte. Gustong palitan para hindi makalaboso si Sara. Wala namang ibang dahilan. Dahil pagdating sa performance ng Senado at ng Senate President tungkol sa paggawa ng batas, mga hearing, okay naman Pero ngayon ay muling binuhay na siya ay gustong palitan. So anong ibig sabihin? Dahil nga magka-trial, gusto ng iba, yung mga pro-Duterteng senador, ang gustong mag-preside. Kasi pag inagaw mo yung liderato ng Senado, yung mga agaw, siya yung automatic na magiging presiding officer. Siya ang magpipreside ng impeachment court. At makokontrol na ang kabuuan ng Senado. Yun po yung napakadelikado. Baka yung katotohanan, katarungan na hinahanap ng taong bayan na matagal na ay mabaliwala. Kaya tayo mga Pilipino, mamamayang Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, may karapatan po kayong mag-comment dyan at call out niyo ang mga senador at palalahanan ng mga senador maglingkod sa Pilipino, huwag maglingkod sa isang pamilya. Panindigan ang trabaho, huwag pagtakpan ang mga posibleng may pananagutan. Ang proseso ng impeachment ay to removal sa mga posisyon at ipagbawal sa anumang posisyon sa darating na araw. Ang ebidensya ay nailatag na sa Justice Committee. Ang article of impeachment ay hindi pangkaraniwan. Yan po ay lehitimong reklamo, may ebidensya, may probable cause, at may mga dokumento at testigo. Kaya dapat po ay
magkaroon ng malalim at maayos na trial. Maging neutral ang mga senador judge sa trial. Then mag-decide sila kung ano ang kanilang nagiging basihan. Guilty ba or not guilty? Ang mamamayan po ay nag-aabang dyan. Pero siyempre sa mamamayang Pilipino, may kanya-kanyang interpretation at pananaw kung ano ang kailang paniniwala. Meron din tayong paniniwala. Katotohanan, betrayal of public trust ang pinag-uusapan dito. Okay, any comment, reaksyon, at yan ay inyong karapatan. Samantala, magandang balita naman, nagsalita na po ang ating PNP chief. Tates at sinasabi niyang bumaba ang crime rate. Bumaba ang record ng karahasan sa ating bansa. Good news yan. Good for business. Good din para sa mga turista. Dahil pag bumababa ang crime, ibig sabihin na kukontrol ng pamahalaan ng mga otoridad at nagiging safe ang ating mga bisita at tayo mismo mga Pilipino. Bumababa daw po kumpara sa nakaraang taon, yung first quarter, galing mismo sa PNP. Bagay, totoo lang naman, wala naman tayong narinig masyadong mga crime ngayon. Dahil lang mukhang busy sa social media. Ang marami ngayon, mga banta-banta, pananakot, pagbabanta, pagmumura. Kung saan galing yan, galing sa mga troll, galing sa mga saradong isip. So, yung kanilang pagbabanta, pag ginawa nila, may pananagutan sila. Okay? At hindi naman papayagan yan mga ganon. Pero yung actual crime, karahasan, ayon sa PNP, bumaba ang record nila kumpara sa nakaraang taon. Sana tuloy-tuloy. Magandang balita yan. Dahil ibig sabihin, safe tayo, may katahimikan. Yan ang trabaho ng PNP, to serve and protect. At investigation kasama sa serbisyo. Monitoring kasama sa serbisyo. Kaya sila ay merong kapabilidad at totoo ang kanilang sinasabi base sa kanilang namomonitor. Walang malalaking karahasan, kontrolado ng bansa. Kaya ang mga kapitalista, turista, welcome na welcome po kayo. Kahit na yung mga local tourism, mga Pilipino umiikot Luzon, Visayas, Mindanao, pagpapalakas ng turismo. Kaya lang medyo malungkot. Yung halaga ng mga hotel at pamasahe papunta ng probinsya, para ka na rin nag-abroad. Lalo na yung mga hotel. Minsan nga, mas mahal pang hotel dito sa Pilipinas kaysa sa abroad. Sa totoo lang. Kasi alam ko yan. Ginagawa ko, nakakita ko at pinupuntahan ko. Mas mahal pa sa local tourism ang gastos kaysa sa foreign. Yun ang matindi. Kaya sana naman ay mabantayan ito ng ating gobyerno, lalo na ang Department of Tourism. Please like and share, subscribe and follow.